Magandang araw po mga kasityo pangungot. Kumusta po kayo? Tawagin niyo na lang po sana ako sa pangalang Fiona. May kwento po akong gusto sanang i-share sa inyo. Isa po itong pangyayari noong ako'y bata pa na hindi ko akalaing magiging dahilan pa para matuklasan ko ang isang sikreto tungkol sa sarili ko pong pagkatao at sa sinasabing kakambal ko raw na engkanto. Isang magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa ating paboritong YouTube channel. Kumusta po kayo? Sana po ay maayos lang ang lagay niyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga taong nasa likod ng napakagagandang contents dito. Pati na rin sa magaling nating narrator na si Sir June. Salamat po ng marami sa inyo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyong ibahagi rin ang sarili kong kwento. Kahit pa noon ay hindi ko talaga ito magawang sabihin kahit nakalino, sa takot na baka mahusgahan lang ako. Aaminin ko pong hindi kasi talaga madaling paniwalaan ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon. Pero sana huwag po ninyo akong i-judge. Medyo kilala po ang pamilya namin sa lugar na kinalakihan ko sa June. Paano ba naman kasi? Si nanay po noon ay isa sa pinakamagandang dalaga dati sa aming barangay. Base na rin sa kwento sa akin ng aking mga lolo't lola, pati na rin ng mga tiyuhin at tiyahin ko. Kaya lang po, hindi lang puro magagandang bagay ang naririnig ko noong bata pa ako tungkol sa nanay ko. Sa katunayan nga po, mas marami pa akong naririnig na panlalait mula sa mga kapitbahay naming tsismosa tungkol sa kanya. Noong una, hindi ko naman po yun pinapansin dahil yun din ang bilin sa akin ni Lola. Kaya lang isang beses ay may narinig po talaga akong komento noon sa kapitbahay namin na talagang bumuhay sa curiosity ko. Yun na ba yung anak ni Susan? Nako, laki na pala, no? Kagandang bata. Manang-mana sa ina, no? Bumibili po ako noon sa tindahan nang marinig kong sinabi yun ni Aling Brenda sa kumari niyang si Aling Marisol na siyang may-ari ng pinakamalapit na sari-sari store sa amin. Siguro mga 8 taon na rin ako noon. May isip na rin ako kaya alam ko agad na ako ang pinag-uusapan nila. Oof! Maganda nga. Mahalot naman. Kita mo't aga-agang nabuntes. Iniwan lang din naman ang lalaki. Kaya siguro na-in love doon sa kanyang kanaguyong. Shh! Ano ka ba? Ano ka ba naman, mali? Baka marinig ka ng bata. Isumbong ka pa yan sa mga lola niya. Bago pa maituloy ni Aling Marisol yung sana'y sasabihin niya tungkol kay nanay, ay sinaway na siya ng kausap niyang si Aling Brenda. Pero talagang wala pong pleno ang pungangalang mahadera naming kapitbahay. Kaya nagsalita ulit siya. Oy, bakit? Totoo namang maharot niyang si Susan, ha? Hindi ba nga't may boyfriend na yan? Nakipagrelasyon pa sa iba. Kaya ngayon, nanganak ng kambal. Yung isa, hindi tao. Dahil sa mga narinig ko noon, Sir June, ay dali-dali po akong umuwi ng bahay na hindi dala ang ipinabibili sa akin ni Lola. Mabilis kong tinanong sa kanila kung totoo ba yung sinasabi ni Aling Brenda. Naku, talagang ginikikil ako ng Brendang yan. Nanggagalaiti tuloy ang tiyang suset ko. Kapatid ito ni nanay at siya ang katukatulong nina lolo't lola noon sa pagpapalaki sa akin.
Siya na rin po talaga halos ang nakagisnan kong ina sa June dahil mahagang nawala ang nanay ko. Binawian daw po kasi ito ng buhay dahil sa panganganak sa akin. Mabuti na nga lang po at hindi naman sa akin isinisi ng mga kamag-anak kong nangyari kay nanay. Minahal po nila ako at ilalagaan ng buong puso. Ay, huwag mo lang patulan, Suset. Alam mo na bang dalaga pa ang ate Susan mo eh. Talagang inggit na sa kanya ang babaeng yon. May gusto kasi siya kay Gabriel noon. Di ba? Pigil-pigil naman ni Lola noon si Chang Suset. Gabriel, siya pong tatay ko, di po ba? Tinanguan ako ni Lola. Oo, apo. Si Gabriel ang tatay mo. Nasaan na po siya? Bakit hindi niya po ako pinupuntahan? Galit po ba siya sa akin? Sobrang dami kong tanong noon tungkol sa pagkatao ko. Pero sobrang limitado lang ang mga sagot sa akin ng mga kamag-anak ko. Ang sabi nila, hindi naman daw galit sa akin ang tatay ko. Natatakot lang daw itong umuwi sa amin. Pero hindi naman daw ako pinababayaan ito. Doon ko nalaman na nasa ibang bansa po pala ang tatay ko. At simula nung baby ako, ay hindi ito pumalyang magpadala ng suporta para sa akin. Kaya pala kahit na hindi pa naman nagtatrabaho noon si Chang Suset dahil nag-aaral pa siya sa kolehiyo, ay nagagawa nila akong buhayin. Noong bata pa ako, Sir June, mayroon pong isang sapa na malapit doon sa tinitirahan namin. Doon sa may bakanting lote na maraming matataas na talahib at puno. Hindi ko talaga alam kung bakit pinagbabawalan ako ni na Lola na magpunta roon dati. Samantalang yung mga ibang batang kalaro ko naman sa amin, malaya lamang nakapagpapabalik-balik noon. Tara, Fiona! Punta tayo sa sapa! Yoko! Bawal ako dun eh. Baka pagkalitan ako ni Lola. Di yun! Di ka naman namin isusumbong eh. Ganda kaya dun. Maglalaro kami ng tagu-taguan doon. Pero dahil bata pa ako noon at medyo may pagkamatigas ang ulo, ayun, isang araw ay sinuway ko sina Lola at sumama ako sa kalaro kong papunta sa may sapa. Halos maghapon kaming naglaro noon sa June. Hindi ko napansin na tagal na pala ng oras na inilalagi ko noon at namalayan ko na lang na medyo patilim na. Hala, nasaan na kaya ba ngayon? Medyo napapakamot na ako sa ulo ko noon. Ang tagal ko na kasing naghahanap pero hindi ko na talaga sila makita. Ako kasi ang taya sa laro naming tagu-taguan. Maya-maya pa, sa kahahanap ko sa kanila, ay nakarinig na lang ako bigla ng mga sit-sit. Nagpalinga-linga ako, pero wala talaga akong makita. Akala ko nga po noon, pinagtitiripan lang ako ng mga kalaro ko. Medyo natakot na ako, dahil wala na akong makitang ibang tao sa paligid. Kaya po umuwi na lang ako bago pa ako tuluyang abutan ng dilim. Yun nga lang, habang naglalakad po ako pauwi sa amin, parang kakaiba na ang pakiramdam ko. Para kasing may sumusunod sa akin. May naririnig akong mga yabag na maya't bayari namang sinusundan ng parang mga patak ng tubig. Samantalang hindi naman umuulan o umaambon man lang ng mga panahong yun. Summer po kasi noon, kaya
bakasyon din namin sa eskwela. Nang medyo malapit na ako sa bahay, nakasalubong ko yung isang kalaro ko kanina. Tapos, parang nagtaka siya nang makita niyang galing ako doon sa may bakanting lote. Ngayon ka lang umuwi, Fiona? Sinimangutan ko siya. Oo. Hanap nga ako ng hanap sa inyo pero hindi ko na kayo makita. Iniiwan niyo ako. Anong iniiwan? Tinawag ka kaya namin, oh. Sabi namin sa'yo, ayawan na Pero hindi mo naman kami pinansin. Nagpiring ka lang doon sa may puno tapos bilang ka pa rin ng bilang. Ha? Di ba? Sinitsisan niyo pa ako kanina? Tinatakot niyo pa nga ako noon, di ba? Hindi Laka, Fiona. Sino kaya yung sumitsit sa'yo? Dahil sa sobrang takot ko noon, ay nagtatakbo ako ng umiiyak kila Lola. Nagsumbong ako tungkol sa nangyari sa akin. Pero imbis na maawa sila, ay parang nagalit pa sila noon. Lalong-lalo na si Lola. Napalo pa nga niya ako ng tsinelas. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na pinagbuhatan ako ng kamay sa amin. Kaya talagang dinamdam ko yun. Ilang araw po akong hindi lumabas ng bahay dahil sa sobrang pagtatampo ko kay Lola. Fiona, hinahanap ka ng mga kalaro mo. Ayaw mo bang lumabas? Isang araw ay nilapitan ako ni Chang Suset. Pero umiling lang ako sa tanong niya. Nagtatampo ko pa rin ba sa amin dahil napahalo ka? Ikaw naman kasi. Di ba noon ka pa namin binipililan na huwag kang pupunta doon sa may sapa? Ang tigas ng ulo mo. Pumunta ka pa rin doon. Bakit po ba kasi, Chang? Naglaro lang naman po ako dun Di naman po kami naligo sa sapa. Basta makinig ka na lang, Fiona. Huwag lang matigas ang ulo mo. Sige na, maglaro ka na ron. Pagkasabi noon ni Chang Suset, ay tumayo na ako sa kinauupuan ko at akma na salang lalabas ng bahay nang bigla na lang uli niya akong tawagin. Fiona? Bakit basa ang likuran mo? Pati ang salawal mo basa rin. Ha? Bigla akong napatingin sa likuran ko. Nagtaka ako kasi hindi ko naman nararamdamang basa ang suot ko. Hindi ko po alam, Chang. Basa nga yung suot ko. Ang nakapagtataka lang, bakit pakiramdam ko? Tuyo naman yun. Kahit na tumutulo pa nga yung tubig sa laylayan ng salawal ko. Maya-maya po, bigla na lang napanganga si Chang Suset. Kasi parang napiga yung mga tubig kanina sa suot at katawan ko. Umagos bigla yung tubig na nanggagaling sa akin papunta sa sahig. Pagkatapos ay naipon yun sa isang sulok. Kitang-kita ko na unti-unting may namuong parang imahen doon sa naipong tubig. Umangat yun lang kasing tangkad ko at parang nagkaroon ng korte. Hugis tao. Diyos ko po, anong ginagawa mo rito? Itinapong ka na namin sa sapa. Biglang sumigaw si Chang Suset. Narinig naman yun nila lolo't lola kaya agad silang nagtatakbo papunta sa salas. Sus Maria Josep, anong ginagawa ng batang yan dito? Napanganga po ako. Hindi ko gaalong maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari ng mga panahong yun.
Kaya papalit-palit lang ang tingin ko roon sa tubig na hugis tao, kina Chang at kina Lola. Sumama yata siya kay Fiona, Nay. Hindi ba't sabi nitong bata? Parang may nakasunod na raw sa kanya nung pauwi na siya galing dun sa sapa. O Diyos ko, umalis ka na ritong bata ka. Hindi ka pwede rito. Sumama ka sa tatay mong engkanto. Biglang nanlaki ang mata ko noon, Sir Jun. Kinilabutan ako ng matindi nang sabihin niyo ni Lola doon sa nilalang na mukhang tubig. Lola, ano po ba yan? Bakit gumagalaw yan? Pero hindi na rin ako sinagot ni Lola. Maya-maya, bumalik na si Lolo galing sa kusina na may daladalang asin. Pagkatapos ay isinaboy niya roon sa nilalang na mukhang tubig. Sa isang igla po, nakita ko na lang na bigla yung nalusaw. Tapos, umagos uli ito palabas ng pintuan namin. Lola! Chang! Ano po ba yun? Momo po ba yun? Biglang nagkatinginan sina Lola at Tiang Suset. Pagkatapos noon ay niyakap nila ako. Pinaupo nila ako sa harap nila bago nila ipinaliwanag sa akin ang lahat. Ang sabi po sa akin ni Lola, noong dalaga pa raw po ang nanay ko, ay talagang napakaganda nito. Kaya nga marami daw po itong mandiligaw. Ang kaso, masyado raw pong maigpit si Lola dahil bata pa si nanay. Kaya po nang sagutin ni nanay ang tatay ko, ay naisipan po nilang ilihim ang kanilang relasyon. Hindi raw po alam ni na Lola na palaging nagkikita si nanay at tatay doon sa may sapa. At doon sila nagliligawan. Naging saksi raw po ang sapa sa pagmamahalan ng aking mga magulang. Kaya lang ang hindi po nila alam ay may nakatira daw palang engkanto roon. Engkanto ng tubig. Dahil daw po sa araw-araw halos nitong nakikita si nanay at tatay doon sa sapa, ay parang nagkagusto raw po ito sa ganda ng nanay ko. Kaya isang beses na hindi nakarating si tatay doon sa may sapa, ay may nangyaring hindi maganda kay nanay. Umuwi daw si nanay noon na basang-basa ang buong katawan. Umiiyak daw si nanay noon at halos hindi makausap. Bigla na lang daw po itong nag-iba. Natulala si nanay at parang nawala sa sarili. Ayaw na raw po nitong makipag-usap sa lahat, kahit kay tatay, pagkatapos po noon. Pagkalipas lang ng ilang buwan, nalaman nilang buntis pala ang nanay ko. Umamin naman daw po si tatay na siya ang ama ng dinadala ni nanay. Ang totoo raw po, kaya hindi nakarating si tatay sa sapa ng araw na yon, ay dahil naghanap siya ng trabaho. Hindi raw siya nakapagpaalam kay nanay dahil naging biglaan ang lakad niya. Pagkatapos ay ganoon na ang nadatnan niya. Inalagaan po ni tatay si nanay. Kahit na para itong lantang gulay na nakapaglalakad, nakakakain, nakakaupo, pero hindi nakakausap. Hanggang sa makapanganak si nanay, ay nanatili daw po si tatay sa tabi niya. Maayos naman daw po si nanay noong inilabas niya ako. Pero bigla na lang daw nagulat yung kumadrona nang pagkatapos akong ipanganak ay bigla na lang may lumabas na napakaraming tubig sa tiyan ni nanay. Kinilabutan daw po silang lahat noon
lang makita nilang may isang tumpok ng tubig na lumabas kay nanay noon na gumagalaw at parang batang umiiyak din. Wala itong mukha, walang itsura, kundi tubig lang na hugis tao at gumagalaw. Bigla daw nag-iiyak si nanay at nagsisigaw, "Ilayo niyo sa akin batang yan! Ilayo niyo yan! Dahil anak yan ang engkanto!" Siyempre, nagulat daw sina lola sa isiniwalat ni nanay. Nagtaka sila kaya lang mga sandaling yun ay inamin na raw ko ni nanay na noong gabing hindi siya sinipot ni tatay sa may sapa ay inabuso siya ng engkanto ng tubig at doon ay paulit-ulit siyang pinagsamantalahan. Pagkatapos daw pong sabihin yun ni nanay, bigla na lang siyang nawala ng uliran. Simula daw po noon, hindi na po muling gumising pa si nanay. Binawian na siya ng buhay. Pero hindi pa po doon natapos ang lahat. Sinubukan daw po ni na lola na arugain yung kakambal kong engkanto. Pero napakahirap daw po nitong alagaan. Kakaiba raw po ang gusto nitong kailin. Sabi ni na lola, para daw po itong linta na mahilig manipsip ng dugo ng tao. Bukod pa po ron, parang hinahalap daw ito ng tatay niya dahil nagsimula po silang gambalain noon ng engkanto. Lalong-lalo na raw po si tatay. Base po sa kwento ni na lola ay inatake daw po si tatay ng engkantong humalay sa nanay ko. Isang gabi raw po ay nagising na lang si tatay na may umihila sa kanya papunta doon sa may lawa at muntik na raw siyang lunurin doon kung hindi lang niya nagawang kumawala at magtatakbo papalayo. Yun po ang dahilan kaya nagdesisyon si tatay na mag-abroad at hindi na bumalik pa rito sa amin. Samantalang yung kakambal ko naman daw po ay ipinasya na lang nila lola na ilagay doon sa sapa kasama ng tatay niya para hindi na rin nila kami gambalain pa. Hindi ko alam kung anong klaseng engkanto sila hanggang ngayon. Kung meron po sa inyong nakaalam ng tawag sa ganitong klaseng engkanto, sana po ay sagutin niyo ang tanong kong ito. Kahit papaano, may katotohanan pala yung mga tsismis na kumakalat noon sa lugar namin. Mali lang talaga ang sinasabi nila tungkol sa tunay na dahilan kung papaanong nagkaroon ako ng engkantong kakambal. Ang sabi ni lola, baka raw naakit lang sa akin yung kakambal ko dahil nararamdaman itong konektado kaming dalawa. Kaya ito sumama sa akin pauwi noong bata pa ako. Hindi naman na po naulit yun dahil simula noon ay hindi na talaga ako bumalik sa sapa. Although, minsan, hindi ko maiwasang maawa doon sa kakambal kong yon. Iniisip ko kasi na baka gusto niya lang akong makasama. Kaya niya naisipang sumama sa akin noon. Kaya lang, gustuhin ko man siyang makilala, ay alam kong hindi naman pwede. Magkaiba kami ng mundo kahit na magkapatid kaming dalawa. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay maayos naman siya at masaya kung nasaan man siya ngayon. Pagkalipas din po kasi ng ilang taon, ay sinundo ako ni tatay sa Pilipinas at dinala niya ako sa ibang bansa para magkasama rin kaming dalawa. Umuwi-uwi na lang po ako kina lola minsan
hanggang sa nakagraduate na ako ng college. Sa ngayon po ay may sarili ng pamilya si tatay. Nag-asawa siya noong nakatapos na ako ng pag-aaral at wala naman po yung kaso sa akin. Ngayon po ay may asawa na rin ako at nagdesisyon akong dito na lang mamalagi sa Pilipinas. Ibinenta na rin ni na Lola ang bahay at lupang tinitirahan namin noon sa probinsya. Nagdesisyon po silang dito na lang din manirahan sa Maynila kasama ko, lalo pa at taga rito lang din naman po ang napangasawa ni Tiang Suset ko. Wala na po akong naging balita pa tungkol sa engkantong kakambal ko. Wala na rin kaming kontak doon sa dati naming tinitirahan, kaya hindi na rin namin alam kung ano na ang nangyari sa Sapa. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ito sa Jul, pero sana hindi na uli kami magkadaupang palad pa ng kapatid ko. Ayoko na sana magkita pa uli kami. Lalong-lalo na ang malaman ng asawa at mga anak ko ang tungkol sa kanya. Matagal ko na pong ibinaon sa limot ang parting yun ng pagkatao ko. Dahil yun din naman ang napag-usapan namin ni na Lola, tatay at Tiang Suset. Alam kong marami ang mapapataas ang kilay at mangingiming maniwala sa kwento kong ito, mga kasityo bangungot. Pero nasa inyo naman po yun kung maniniwala kayo o hindi. Ganun pa man, sana'y nagustuhan po ninyo ang kwentong ito o kahit naaliw man lang kayo sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, mga taga-sityo bangungot team, dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong maibahagi ito sa iba kahit papaano. Matagal-tagal ko na ring kinikimkim ito dahil wala talaga akong ibang mapagsabihan tungkol dito kahit pa ang sarili kong asawa. Nahihiya po kasi talaga akong ipaalam ito sa kanya dahil baka sabihin pa niya na babaliw na ako. Hanggang dito na lang po sa June. Paalam. Shoutouts! At ngayon naman mga kaibigan, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Hello kina Jane Cruz, Lali Gagaril, Aizan Sale at Tina Lee, Lemon Blue Official from Mandawi City, Cebu, Mia Polares, and Polares Family from Oriental Mindoro, Monest Purple Cluster, Mayrol Ann Pino, Cheryl Kiss, Jocelyn de Guzman. At ngayon po, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Lizelle Echiburns at Christine Escultura mula sa kwentong kapitbahay. Sabi ni Mabel Edoliverio, magpakatatag ka, sender. Di lang ikaw ang may problema. Mas meron pa. Mas malala kesa sa'yo. Ako nga, 13 years old pa lang ako na ulila na sa mga magulang. Mama's girl ako kaya sobrang sakit nung nawala ang mama namin. Tulad mo, miss na miss ko nga ang mga yakap at halik at mga luto niya sa amin na magkakapatid. Dahil masarap magluto mama namin. Nagkahiwalay pa kaming magkakapatid dahil isinasama kami ng mga kamag-anakan ng mama at papa namin para lang makapag-aral. Noong nagka-BF ako, nagkaanak kami. Pero iniwan niya kami ng anak ko at pinili yung babaeng malandi katulad niya. Pero thankful ako dahil nagkahiwalay kami. Di siya deserved sa pagmamahal ko. May mga tao ding may cancer, sender, pero patuloy na lumalaban para lang mabuhay. Tapos ikaw sasayangin mo buhay mo? Sa palagay mo ba kapag magpakamatay ka, magiging tahimik ka? Hindi. Dahil impyerno punta mo. Kaya kung ako sa'yo, magdasal ka palagi at lumayo ka muna sa bahay niyo dahil maaalala mo lang ang mga nangyayari dyan.
Bumalik ka na lang dyan kapag malakas na ang loob mo. Pray at magsigba ka. At sabi naman ni Christine Escultura, ay sender, kung nababasa mo man ito, magpakatatag ka lang. Libangin mo ang sarili mo. Iwasan mo makinig ng mga ganyang music. Hindi yan makakatulong. If you need a friend, pwede naman ako. Napagdaanan ko na rin lahat ng pagsubok. Ako nga girl, iniwan pagkatapos malaman na prege ako. Mas pinili niya yung dalaga kesa sa amin. Tinakbuhan ako. Halos di ko alam ang gagawin ko. Pero tinatagal ko, nag-pray ako. Ang ginawa ko, nanood ako ng mga nakakatawa na movies at iba pa. Kapag nararamdaman ko na naman ang lungkot, nililibang ko ang sarili ko sa ibang bagay. Kapag sobrang lungkot kasi natin, malakas makalapit ng negative energy. I hope na maging okay ka na. Ipagpe-pray kita. God bless. Ayan po ang comment na payo na rin nila para sa sender ng kwentong kapitbahay. Guys, pakinggan yung kwentong ito na lumabas last week. At baka may maibigay din kayong payo kay sender dahil sabi niya ay nagbabasa siya ng comments. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip-silim at sityo Bangungot, ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagpapasalamat.